Noong umaga ng April 18, 2010, sa mga kalye ng Jamaica Queens sa New York, isang trahedyang naganap. Isang insidenteng hanggang ngayon ay ginagamit bilang isa sa malinaw na halimbawa ng tinatawag na bystander effect. Ang biktima ay si Hugo Alfredo Taliax, isang 31 anyos na homeless immigrant mula sa Guatemala. Sa kabila ng pagiging pobre, noong gabing yon, ipinakita niya ang isang bagay na hindi kayang sukatin ng estado o katayuan sa lipunan: kabayanihan. Bandang 5:40 ng umaga, naglalakad si Hugo sa 144th Street nang mapansin niya ang isang lalaki at isang babae na nasa gitna ng marahas na pagtatalo. Nang obserbahan niyang maigi, nakita niya na ang lalaki ay armado ng kutsilyo at inuundayan ng sak ang babae. Sa sandaling yon, pwedeng nagbulag-bulagan na lang si Hugo at umiwas sa gulo, pero pinili niyang makialam. Agad siyang sumugod upang tulungan ng babae at matagumpay niyang nailihis ang atensyon ng attacker, sapat para makatakas ang babae. Dahil dito, binalingan siya ng salarin. Paulit-ulit siyang saksak sa dibdib nito bago tumakas. Sinubukan pa niyang habulin ng lalaki, ngunit bumagsak na ang sugatan at dumaang si Hugo sa sementadong bangketa. At doon nagsimula ang mas nakagigimbal na bahagi ng kwento na nakuhaan ng buong buo ng CCTV. Sa loob ng halos 1.5 oras, nakahandusay si Hugo sa bangketa, dahan-dahang nauubusan ng dugo. At sa mga oras na yon, mahigit 20 tao ang dumaan sa tabi niya. Isa-isang lumapit, isa-isang tumingin, at isa-isang umalis. May isang lalaki pang lumapit, hinawakan ng kamay ni Hugo, nakita ang dugo sa paligid, at gaya ng mga nauna sa kanya, iniwan din ang nag-aagaw buhay na Good Samaritan. May isang kinuhaan pa umano ng litrato si Hugo gamit ang kanyang cellphone, subalit walang tumulong sa kanya. Walang nagsalba sa buhay ng taong ilang minuto lang ay nagligtas sa isang estranghero. Pasado 7:00 ng umaga, dumating ang mga bumbero matapos makatanggap ng isang emergency call. Pero huli na, wala na si Hugo. Ayon sa mga otoridad, isang 911 call ang natanggap nila bandang 6:00 noong umagang yon, pero wala naman silang nadatnan sa lugar. Mag-aalas 7 nang isa pang tawag ang pumasok, pero maling address umano ang naibigay. Sa autopsy, nakumpirma na hindi agad namatay si Hugo mula sa mga sak. Sa halip, dahan-dahan siyang namatay dahil sa pagkaubos ng dugo. Ibig sabihin, malaki ang posibilidad na naisalba sana ang kanyang buhay kung meron lang tumulong kaagad sa kanya. Ang pangyayaring ito ay naging malinaw na halimbawa ng tinatawag na bystander effect, isang psychological phenomenon kung saan mas mababa ang posibilidad na tumulong ang isang tao kapag alam niyang maraming ibang tao sa paligid. Sa simpleng salita, kapag maraming saksi, mas iniisip ng bawat isa na siguro may iba namang gagawa o tutulong. At sa kaso ni Hugo, ang pag-aakalang yon ang maaaring tuluyang sa kanya. Matapos ang insidente, nagsagawa ng malawakang investigasyon ang New York Police Department. Naglabas sila ng mga bahagi ng CCTV footage sa publiko upang matukoy ang salarin, ang babaeng tinulungan ni Hugo at maging ang mga taong dinaanan lang siya. Ngunit sa kabila ng matinding media coverage, walang malinaw na lead ang lumabas. Hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin nakikilala ang umatake sa kanya. Hindi rin kailanman lumantad ang babaeng iniligtas niya. Hanggang ngayon, nananatiling unsolved ang kaso. At iyon marahil ang pinakamasakit na bahagi ng istorya. Hindi lang namatay si Hugo dahil sa karahasan. Namatay siya matapos magsakripisyo para sa isang estranghero. Habang noong siya na ang nangangailangan,
Napalibutan siya ng mga taong piniling magkibit-balikat. Ang kwento ni Hugo Alfredo Taliax ay hindi lang tungkol sa krimen na kumitil sa kanyang buhay. Isa itong paalala na ang empathy ay hindi sapat kung walang aksyon. Na minsan, ang mamamagitan sa buhay at kamatayan ay isang simpleng tawag lang. At sa oras ng kagipitan, sa gitna ng maraming tao, ikaw ba yung tipong pipiliing huminto at tumulong? O magiging isa ka rin sa mga maglalakad palayo? At dyan po nagtatapos ang short video natin for today. Thanks for watching. Bye!